So, ayun nga guys, nung umuwi ako ng Cavite at pabalik naman ako ngayon ng Manila ay naisipan kong mag-open ng ating camera para na rin sa ating Manila update. Dito, kapansin-pansin, makikita natin yung naglalakihang truck dito sa ating nakasabayan sa biyahe, no? At ito ay patungo ng pier, itong mga naglalakihang truck na to. At sa pagkakaalam ko kasi, nung time na si Mayor Isko Moreno pa ang mayor, siya yung nagpatupad nitong one lane na ito para sa mga truck. Para hindi sila nakahambalang. Noon kasi, nung panahon ni Mayor, nilagyan niya ng isang linya lang itong mga naglalakihan truck na to. Para hindi sila magdoble-doble. Hindi kagaya noon nung hindi pa si Mayor Isko ang mayor, ay talaga naman napaka-traffic dito dahil yung mga truck ay nagkakanya-kanya sila at nag-uunahan para lang makarating dun sa pier. Pero sa ngayon ay ganito na nga ang makikita natin at na-implement nga ito na hanggang ngayon ay yan, iisang linya lang ang kanilang dinadaanan guys. Di ba? Lalong-lalo na ngayon dahil si Mayor na uli, Mayor Isko na uli ang Mayor ng Manila. Ngayon, dito na tayo at kumana na nga po ako dito. Ito ay patungo na ng Manila City Hall. At matutumbok natin, makikita natin dito yung National Museum guys. Ayan napakalinis, napakaliwalas ang ating dinadaanan. Di ba? Ganyan po kaganda ang Manila ngayon. Ayan guys. So naisipan ko kasing mag-open tayo ng ating camera para makita na rin natin ang sitwasyon. Sama na rin natin sa Manila update, no? Ito guys. Ayan. So, tuloy-tuloy lang tayo hanggang sa marating natin ang National Museum na kung saan dyan po nanumpa si PBBM. Ayan ang National Museum. Ang ganda, no? Para tayong nasa Amerika lang Ganda. So, ayan guys. At napakabilis po ng ating pagbiyahe diyan. Walang traffic. At ang oras nga po pala ng ating pagbiyahe ay alas 3 na po yan, alas 3 ng hapon. At araw po ng Biyernes. So yan Ayan po yung yung Manila City Hall guys. At yan madadaanan natin yung Bonifacio Shrine. Yan yung kontrobersya na pinalinis ni Yorme. At dyan nga siya nakatapak pa ng echas. At yan, makikita natin, diba, ang linis na. Malinis lang yan guys, napakalinis. At ito na nga, patungo na tayo ng Chinatown dito sa ating tinatahak na to. Ayan, dire-diretso lang po yan, papuntang Binondo. Sa gawing kaliwa natin ay dyan po yung Liwasang Bonifacio. Yan. Di ba? Ang ganda ng ng kapaligiran guys Medyo maganda kasi biyahe natin diyan, walang traffic, kaya napapabilis pa tayo. At andito na, yan. Ang sikat na Jones Bridge. Ayan. Pasok na tayo dito sa Jones Bridge guys. Ayun di ba? Ganda.
Yan ang Manila ngayon, guys. So, papasok tayo dyan. Yan ay Binondo, Chinatown. At ayan na yung arko. Medyo nata-traffic lang tayo ng kaunti, guys. So, ayan na yung arko ng Filipino-Chinese Friendship. Ayan. At dito nga, may ipapakita ako sa inyo guys na isa pa sa ginawa ni Yorme nung siya ay mayor pa noon. Na hanggang ngayon ay nandirito pa't napapakinabangan at napakaganda. At sigurado kung ito ay sigurado dadagdagan pa niya ito para lalong gumanda itong naturang lugar na to. So, ayan. So, dahan-dahan tayo dyan, guys. Pagkatawid natin ng stoplight, dyan yung makikita nyo yung sinasabi ko. Ayan, yan. So, pansinin yung maigi, guys. Yung mga ilaw. Yung mga ilaw, anong nakikita nyo? Yung ilaw, napakaganda at merong dragon. O, di ba? Yan, stoplight lang tayo guys, sandali. At pagka takbo natin. Ayan o. Ayan, pansin na pansin niyo yung yung mga ilaw, may mga dragon na nakasabit doon sa naturang ilaw. Ayan. Si Mayor Isko Moreno din po ang nagpalagay niyan para gumanda lalo itong lugar na ito, itong Chinatown na to. At siyempre, pansin na natin yung kalinisan ng lugar. Ayan. Ang tumbok po nito, ayan na yung Binondo Church. Yan. Ongpin. O yan, nasa Ongpin na pala tayo, guys. So, dire-diretso lang. Medyo bumagal lang tayo ng konti ang biyahe natin dito. Alam naman natin dito sa gawi rito, rito. Talagang masikip na. Bumper to bumper dati ang sasakyan dito. Pero ngayon, nakakatakbo pa tayo ng mabilis-bilis. Ayan. Ayan na po yung yung Binondo Church. Ayan na po. Ayan. So tuloy-tuloy lang. Araw-araw napakarami pong tao dyan sa simbahan. At pwede tayong mamasyal dyan, no? Yan. May pasyalan po dyan, guys. Chinatown. Yan. Sa galawing kaliwa, kapag kumaliwa po kayo dyan, going to Ilaya na po yan. Divisoria, Ilaya. At matutumbok dyan yung Divisoria Mall. Ayan. At dito nga tayo, kakanan tayo dyan, going to Recto. Yan. So, dito tayo dadaan. Kanan tayo dyan, guys. Yun, nakaranas na tayo ng traffic dito sa gawin na to dito. Dahil merong may truck na malaking truck sa harapan. Ayan. So, malapit na tayo. Ayan yung yung Lucky Chinatown Mall. Yan po yung mall na Lucky Chinatown. Ayan.
Gusto ko sana ipakita yung estero sa inyo, kaya lang ano medyo napabilis na yung ano natin, yung biyahe natin. So dito na lang ako nag-focus sa sa Lucky Chinatown. So yun nga guys, medyo malapit-lapit na tayo diyan sa sa Recto. So talagang ito pinagtuunan ng pansin din nito ni Mayor Isko nung siya ay mayor pa. So lalong-lalo na siguro sa ngayon dahil siya na po yung nanalo uli na mayor. So ang pag-upo po ni Yorme ay sa July pa. Kung di ako nagkakamali, July 2. Ayan. So yun, makikita natin uli kung yung kanyang mga plano, kung ano pa po magiging plano niya po rito. At alam ko pagagandahin pa niya itong lugar na ito. Ito kasi lugar na to guys ay buhay na buhay sa sa industriya. Napakarami pong rito, mga produkto na po pwede nating mabili itong lugar na to dito sa Chinatown. Lahat ng uri ng kailangan natin na gamit ay narito na sa Chinatown. Kaya isa ito sa pinagtutuunan ng pansin ng pamahalaan ng Maynila. Ito yung pinaka-busy na business area. Talagang napakarami pong negosyo ang umaano rito. Yan. So, yan. Malapit na tayo sa Recto, guys. Medyo napabilis na yung ating biyahe. At dyan nga, sa kanto na yan, sa gawing kaliwa po natin going to Divisoria. Ayan. At sa gawing kanan naman, going to Quiapo, tayo naman po ay didiretso ng Abad Santos going to Monumento. So ayan guys, maraming salamat sa pagsama sa ating pamamasyal dito sa Manila. God first.